Magandang araw sa inyong lahat mga kasundo. Ako po si Ate Hias, ang maglalahad ng kwento sa araw na ito. Good day po, ako po si Joel de la Peña, Tubong Bailan, Pontevedra, Capiz. Sa dami ng mga kwentong aswang dito sa aming lugar, aminado akong noon, isa ako sa mga taong hindi naniniwala sa mga kwento ng matatanda. Para sa akin, mga alamat yang iyon, panakot sa bata, para hindi maglala sa gabi. Ngunit isang gabi lang ang nagbago sa lahat. Kakatapos lang naming magpatayo ng maliit na bahay sa may gilid ng palayan. Medyo malayo ito sa sentro ng baryo, pero tahimik, maaliwalas, at para sa amin ng asawa kong si Mira, perpekto para bumuo ng pamilya. Buntis na siya noon, 7 buwan na, unang anak namin. Isang gabi habang kami naghahapunan, napansin ko ang kakaibang katahimikan sa paligid. Mahal, napapansin mo ba? Parang masyadong tahimik ngayon. Sambit ko habang nakatitig sa bintana. Sumulyap si Mira sa labas. Oo nga, parang walang kuliglig. Ni mga palaka sa kanal, hindi rin tumutunog. May kalamigang dumaan sa likod ko. Ibinaba ko ang kutsara. May bagyo ba? Wala naman akong narinig sa radyo. Mainit pa nga kanina. Nagkatinginan lang kami. Ayokong ipahalata pero nagsimula nang bumilis ang tibok ng puso ko. May kung anong bumabagabag. Hindi ko lang maipaliwanag. Kinagabihan, habang nakahiga na kami, naramdaman kong napakabigat ng hangin. Mahirap huminga. Hindi ko agad pinansin. Akala ko stress lang sa trabaho. Biglang narinig namin ang mahinang tok-tok, tok-tok sa aming bubong. Joel, may naririnig ka? Mahina niyang tanong. Tumahimik ako sandali. Doon ko na rin narinig. Parang may naglalakad sa bubong namin. Dahan-dahan akong bumangon. Kunuha ko ang matsete sa ilalim ng kama. Dito ka lang Mira ha, huwag kang gagalaw. Joel, baka pusa lang yan. O pusa ng kapitbahay. Pilit niyang paliwanag. Pero kita ko sa mata niyang takot na siya. Lumabas ako ng kwarto, hawak-hawakan ng matsete. Binuksan ko ang pintuan sa likod at sumilip sa madilim na bakuran. Walang tao, walang kahit ano. Ngunit ang mga damo parang may nadaanan. Parang may dumaan sa mga tanim ko. Nang bumalik ako sa loob, sinabi ko kay Mira, wala naman, baka pusa nga lang. Pero alam ko sa sarili kong hindi iyon pusa. Kasi pagbalik ko sa kwarto, may naamoy akong amoy dugo at asim na parang panis na karne. Kinabukasan, dinalaw kami ng kapitbahay naming si Aling Rosa, isang matandang albularyo sa baryo. Joel, Mira, anak, napadaan lang ako. Kamusta na kayo rito? Okay naman po, Nay Rosa. Sagot ko. Tahimik, medyo malayo lang sa ibang tao. Napatingin siya sa tiyan ni Mira. Malapit na pala. Kailan ang due date? Mga 2 buwan pa po, sagot ni Mira. Napansin kong napakunot noon ni Aling Rosa. Pag uwi niya, sinundan ko siya palabas. Nay, bakit po parang may iniisip tayo? Tanong ko. Napabuntong hinga siya. Anak, may naramdaman akong kakaiba sa paligid ng bahay niyo, lalo na sa gabi. May amoy, may galaw sa hangin. Mag-ingat kayo, lalo na si Mira. Kinilabutan ako. Aswang po ba, Nay? Hindi siya sumagot. Tumango lang. Basta't huwag niyong pabayaan ang buntis, lalo na sa pagitan ng 10:00 ng gabi hanggang 3:00 ng madaling araw. Dumaan ang ilang araw na tila normal. Ngunit gabi-gabi,
Paulit-ulit ang mga tunog sa bubong. Isang beses, lumabas ako bitbit ang flashlight at machete, ngunit wala pa rin akong naabutan. Hanggang sa isang gabi, habang natutulog kami, nagising si Mira na may mabigat na nilalang daw na nakadagan sa kanya. "Joel, gising! Parang may nakadagan sa tiyan ko." Umiiyak siya. Nagmamadali akong bumangon at binuksan ang ilaw. Wala akong nakita, pero amoy na amoy ko na naman ang asim at dugo sa hangin. Nang silipin ko ang bintana, may naaninagang itim na anino na mabilis na tumalilis sa bubong at lumipad sa madilim na langit. Kinabukasan, napagdesisyonan kong ikonsulta ulit kay Aling Rosa. "Nay, sigurado po akong may bumibisita sa amin tuwing gabi. Gusto ata si Mira. Gusto yung nasa sinapunan niya." "Anak, ang aswang, lalo na ang manananggal, ay naaakit sa mga sanggol sa sinapunan. Kapag naramdaman niyang malapit ng mga nakang-ina, lalo siyang titira. Kailangan natin kayong protektahan." Bumalik ako sa bahay dala ng ilang buntot ng pagi, asin at langis na may dasal yun. Nilagyan ko ng mga buntot ng pagi ang bubong. Binudburan ko ng asin sa bawat bintana. Naglagay ako ng bawang sa bawat sulok ng bahay. Pero sa loob ko, alam kong hindi pa ito tapos. Dahil sa susunod na gabi, hindi lang sa bubong siya tumapak. Pagkagising kinabukasan, ramdam pa rin namin ang bigat ng gabi. Si Mira hindi makatulog ng maayos. Halos tuwing 12:00 ng hating gabi siya ginigising ng parang bangungot. Ako naman, palagi nang natutulog na may machete sa gilid ng kama. "Han, ayoko na. Takot na ako. Araw-araw parang may nagmamasid," sabi niya habang naglalagay ako ng bawang sa bintana. "Hindi tayo papabayaan. Nakabantay ako," sagot ko. Pilit na matatag ang boses kahit ang totoo, ako mismo ay nanginginig sa loob. Habang nagkakape ako sa labas kinabukasan, may dumaan na babae. Di ko siya kilala. Mga 38 siguro, mapayat, maputla at may kakaibang ngiti. Nakasuot siya ng simpleng dester at may hawak na bayong na puno ng malalaking saging at itlog. "Magandang umaga," bati niya. "Magandang umaga rin po," sagot ko, ngunit agad akong nagtaka. Wala naman akong maalalang bagong salta sa baryo. "Maganda dito sa inyo. Tahimik, malapit sa palayan," sabi niya habang sinisipat ang bahay namin. Ngumiti lang ako, pero sa loob-loob ko may kakaiba sa babaeng ito. Lalo na nang mapatingin siya sa bintana kung saan nakasilip si Mira. Tumitig siya doon, matagal. "Magandang buntis mo," sabi pa niya. "Pasensya na po, may kailangan ba kayo?" Tanong ko, pinipigilan ng kaba. Ngumiti lang siya, matamis pero may halong lamig. "Wala, dadaan lang sana ako. Ako nga pala si Aling Letty, nagtitinda ako ng palengke ng mga prutas at itlog." Nagpaalam siyang parang walang nangyari, pero sa paglakad niya palayo, napansin kong hindi siya humahakbang ng normal. Parang gumagapang ang anin niya sa lupa. Pumunta agad ako kina Aling Rosa. "Nay, may dumaan sa amin kanina. Nagpakilalang Aling Letty. Bago lang daw dito pero parang kilala kami. Tapos tinitigan si Mira habang numingiti. Di ko po siya kilala." Nanlaki ang mata ni Aling Rosa. "Letty? Letty Delgado? Anak, matagal nang patay ang Letty Delgado. Isa siya sa pinaghihinalaang manananggal dito sa lugar. Namatay yan 10 taon nang nakalipas. Pero sabi ng iba, bumabalik." Kinilabutan ako. "Nakita ko po talaga siya, Nay. Buhay. Nagsalita pa sa akin." Tumanggo si Aling Rosa, may lungkot sa mata. "Anak, hindi na yan tao. Isa na siyang nilalang. Maaaing multo. O mas malala pa, isang nilalang na nakakabalik sa anyo ng dati niyang pagkatao." Kinagabihan,
Pinaigting ko ang pag-iingat. Pinunasan ko ng banal na langis ang mga pintuan. Binudburan naman ng asin ang paligid ng bahay. Pero parang nararamdaman ko pa rin. Papalapit siya. Mga bandang 11:00, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Bigla itong lumamig at may amoy na naman. Dugo, asim, panis. "Joel!" Tawag ni Mira mula sa kama. "Parang may naririnig ako sa labas." Hinawakan ko ang machete at binuksan ang kurtina ng bintana. Doon sa dilim ng bakuran, nakita ko siya. Si Aling Letty. Pero hindi na siya mukhang tao. Ang kalahati ng kanyang katawan ay naiwan sa lupa, habang ang kalahating itaas ay lumilipad, may pakpak na parang panik at bitbit ang isang mahabang manipis na dila na parang asa. Nakalutang siya sa ere at nakatingin sa bubungan namin. Hindi ako makagalaw sa takot, pero ang katawan ko kusa nang gumalaw. Binuksan ko ang bintuan, hawak ang machete at isinisigaw ko ang, "Umalis ka! Ang hindi ka welcome dito!" Natahimik ang paligid, bumagsak sa bubong ang ilang dahon at biglang nawala siya. Kinabukasan, may natagpuan akong mga kalmot sa bubong. Hindi pusa ang gumawa nun. Mas malalaki, mas malalim, parang galing sa matutulis na kuko. Dumiretso ako sa Mang Pedro, ang karpintero sa baryo. "Pedro, kailangan ko po ng tulong. Paigtingan natin ng bubong. Lagyan natin ng buntot ng pagi sa paligid. At kung maaari, maglagay tayo ng babalang trap o kawayan sa mga gilid." Hindi na ako nahiya. Mas okay na sabihing praning ako kesa mawalan ako ng mag-ina. "Joel, may naririnig din kaming kakaiba sa gabi. May umiiyak sa palayan, parang bata. Pero pag sinundan mo, wala." Hindi lang pala kami ang nababagag. Gabi ulit. Habang nagbabantay ako, may narinig akong impit ba iyak. Hindi si Mira, hindi sanggol. Lumabas ako, bit-bit ang gasera at machete. Tinungo ko ang likod ng bahay. May gumagapang na ani niya sa gilid ng palayan. Mabilis, mahaba, minsan mawawala, minsan liltaw. At sa gitna ng kadiliman, narinig ko ang mahinang boses. "Joel!" Boses ni Letty. "Bigyan mo ako ng sanggol mo!" "Putang ina mo! Hindi kami takot sa'yo!" Pumalo ang hangin, umalulong ang aso ng kapitbahay. Tumalilis ang ani niyo pabalik sa dilim. Pagbalik ko sa loob ng bahay, nakita kong gising si Mira, umiiyak. Narinig ko siya, Joel. Narinig ko siya sa bintana. Sinabi niyang kukunin niya ang anak natin. Kinabukasan, pumunta ako sa simbahan. Ipinabless ko ang buong bahay. Pinayuhan din niya akong maglagay ng dasal sa bawat kwarto. Panahon na para labanan niyo ito, hindi lang ng tapang, kundi ng paniniwala. At alam kong tama siya. Hindi ito laban ng machete at asin. Laban ito ng paniniwala, pamilya at kaluluwa. Lumipas ang 3 araw na walang kakaiba. Akala ko tapos na. Akala ko nagbago na ang ihip ng hangin. Pero hindi. Ang tahimik na gabi ay madalas na babala. Panandali ang katahimikan bago dumating ang unos. Noong gabi ng Huwebes, habang mahimbing ang tulog ni Mira, ako'y nagbabantay sa sala. Hawak ang aking machete, nakatapat ang gasera sa mesa at bukas ang mga bintana para sa bentilasyon. Hindi ako pumikit. Kahit antok na antok ako, alam kong kahit isang segundo lang ng pagkurap ay maaaring ikapahamak ng asawa at anak ko. 12:00 na. Wala pa rin tunog maliban sa tunog ng kuliglig at huni ng uwak mula sa malayo. Bigla. Tuk-tuk-tuk. Ang tunog ng mga kuko sa bubong. Tumayo ako agad. Binuksan ng ilaw sa labas. Walang nakita. Pero hindi pa man ako nakakabalik sa loob, may humuni sa may likuran ko. Isang babae. Mahina. Parang may sakit.
Joel! Boses ni Letty. Alam ko, kilala ko na siya. Kahit hindi ko siya makitang malinaw, kabisado ko na ang tunog ng kanyang boses. Tila pinipilit maging kaaya-aya pero punong-puno ng lamig at gutom. Sumilip ako sa likod. May anino na nakaupo sa sanga ng puno ng mangga. Manipis ang katawan. May pakpak. Umaalog-alog ang kanyang katawan sa ihip ng hangin. Nakatingin siya sa akin. Nakangiti. Walang mata. Gusto ko lang ang sanggol nyo, di ba? Lalabas na siya. Sumigaw ako. Umalis ka! Demonyo ka! Mabilis siyang tumalon mula sa puno at lumipad palayo. Ngunit habang ginagama niya ito, napansin kong may iniwan siyang bakas sa lupa. Itim, parang langis. Kinabukasan, nagdesisyon na ako na hindi pwedeng manatili kami rito. Lalo't paunti-unti nang nanghihina si Mira. Hindi na siya makatulog, hindi makakain ng maayos, palaging takot. Pati ang bata sa sinapupunan niya, parang apektado. Han, sabi ko habang pinupunasan ko ang kanyang noo, lilipat na tayo pansamantala. Kina Kuya Leo muna tayo sa bayan. May tao roon, hindi tayo nag-iisa. Numiti siya kahit nanginginig. Kahit saan basta malayo sa babaeng yon. Habang pinaghahanda ko ang mga gamit, may narinig akong kaluskos sa kusina. Walang tao roon. Pagdating ko sa pinto, bukas ang maliit na bintana, yung hindi ko binubuksan kailanman. At sa sahig, may dugo. Agad kong sinuri si Mira. Mabutit maayos siya. Walang sugat. Pero ang amoy panis na dugo at asim naroroon na naman. Napatingin ako sa orasan. 12:00 ng madaling araw. Hindi tayo makakaalis ngayong gabi. Wika ko habang ikinakandado ko lahat ng pintuan. Naglagay ako ng langis at asin sa bawat bintana at pintuan. Nagsindi ako ng insenso. Pinatugtog ko ang rosaryo sa radyo at habang yakap ko si Mira, pinilit naming makatulog. Kahit alam naming hindi kami nag-iisa. 3:30 ng madaling araw. Biglang nawala ang kuryente. Kasunod nun, sunod-sunod ang mga tunog sa bubong. Krak-krak! Tok-tok! Krak-krak! Parang may kinakalmot sa bubong. Parang gusto nang pasukin. Paglingon ko sa bintana, nakita ko siyang muli. Si Letty. Wala na siyang kalahating katawan. Lumulutang siya sa ere, may mahabang dila na parang uod na sumusubok sumuot sa siwang ng bintana. Joel, bigay mo na sa akin yan! Sumigaw ako at binasag ang bote ng langis sa bintana. Umatras siya habang naglalaglag ang bahagi ng hangin. Umalingawang ng tunog ng pag-iyak na parang pinagsamang babae at baboy. Arrrrrrrr! Sumisigaw siya sa sakit, ngulit hindi siya tuluyang nawala. Hindi mo ako kayang patayin. Hindi mo kaya! Agad akong lumabas. Hinanap ko ang kanyang kalahating katawan dahil yun lang ang tanging paraan para siya'y tuluyang mapigilan. Ayon kay Aling Rosa, kapag nakita mo ang katawan ng manananggal at winiskan ng asin, suka at abo, hindi na siya makakabalik. Lumibot ako sa paligid ng bahay, sa palayan, sa ilalim ng puno, at doon ko siya nakita. Sa likod ng kamalig, may isang puting duster na nakasalampak sa lupa, punong-puno ng dugo, at kalahating katawan na walang ulo at pakpak. Nanunuyo, nangingitim, parang katawan ng patay. Kinuha ko agad ang asin, suka at abo. Lahat iyon ay nasa bote ng coke na bitbit ko at isinaboy sa katawan. Naglagbag ito. Sunog ang laman. May amoy na halos hindi ko matik. Parang halo ng sinusunog na balat at panis na karne. At mula sa langit, may narinig akong malakas na sigaw. Arrrrrrr! Kinabukasan, 6:00 ng umaga, tuluyan nang bumalik ang kuryente. Walang bakas ng nasunog sa labas.
parang walang nangyari. Pero si Mira, payapa na ang tulog. Wala nang naririnig na iyak. Wala nang tunog sa bubong. Ako man ay naramdaman kung parang nawala ang bigat sa hangin. Nagpasalamat ako sa Diyos, sa aking tapang, sa gabay ni Aling Rosa. Pero alam kong hindi ito ang katapusan. Dahil minsan, ang dilim hindi nawawala. Umaatras nang at muling bumabalik. Makalipas ang insidenteng iyon, lumipat muna kami pansamantala sa bahay niyang kuya ko sa bayan. Si Mira, kahit pagod at takot pa rin, ay unti-unti nang nakakabangon. Doon sa lugar na maraming tao, sa paligid ng mga kapitbahay at simbahan, kahit paano ay nakakaramdam kami ng konting kapayapaan. Pero sa loob ko, alam kong hindi pa tapos ang lahat. Isang gabi, habang kumakain kami ng hapunan kasama si Kuya Leo at ang asawa niyang si Ate Maris, napag-usapan ng tungkol sa nangyari sa amin. Sabi nila Joel, wika ni Kuya habang nakatitig sa akin. Hindi lang basta manananggal yang si Lete. May lahi daw yan, may pinanggalingan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko naguguluhan. May mga pamilya sa Capiz, lalo na sa mga liblib na sityo, na may dugong itim raw. Ibig sabihin, ipinapasa nila ang sumpa o kakayahan sa bawat henerasyon. Pinoprotektahan sila ng kasabwat, kadalasan mga matandang babae. Ginagawa nila ito hindi lang para mabuhay, kundi para manatiling makapangyarihan. Tahimik ang buong mesa. Tanging ang tunog ng kutsara at tinidor ang maririnig. Narinig akong chismis, Jajel. Dagdag ni Ate Maris, na si Lete, hindi lang siyang may ganong kakayahan, may anak daw siya. Pagkarinig ko nun, parang lumamig ang paligid. Napatingin ako kay Mira na noon ay hinahaplos ang tiyan niya, tila nag-aalala. Kung may anak siya, maaring ipinagpapatuloy ang ginagawa niya. Hindi ko maipaliwanag kung bakit. Pero kinabukasan ay bumalik ako sa palengke. Gusto kong kumpirmahin ang hinala ko. Doon ko muling naramdaman ang malamig na simoy ng hangin. Isang bagay na tila nagbabanta. Habang naglalakad sa gilid ng mga pwesto ng gulay, may nadaanan akong tindera ng saging at itlog. Pamilyar ang itsura. Bata pa. Maayos ang bilis. Pero may kakaiba sa mata. Walang emosyon, walang kinang. Sir, bili kayo. Sariwang itlog, prutas. Alok niya. Nang tiningnan ko ang kanyang name tag, namanlaki ang aking mga mata. Leticia D. Ang kapareho ng pangalan ni Leti Delgado. Leti ka ba? Tanong ko, pilit na kalmado ang tono. Ngumiti siya, mabayad. Parang walang malasakit. Hindi po. Ako po si Leticia, anak ni Leti. Bakit po? Hindi ko alam kung matatawa ako o matatakot. Diretso siyang umamin, pero hindi rin siya halatang nagtatago. Matagal na pong patay ang nanay ko. Ako na lang po ang natira sa amin. Pero mabait po ako. May ngiti siya na hindi umaabot sa mata. Pag-uwi ko, agad akong dumiretso kina Aling Rosa na hindi na ako makatiis. Nay, anak daw ni Leti yung nagtitinda sa palengke. Leticia ang pangalan. Pwede po ba yon? Na magmana ang anak ng kapangyarihan ng manananggal? Oo, kung ang ina ay isang manananggal, may malaking posibilidad na ang anak ay tagapagmana ng kanyang sumpa. Maaring sa umpisa'y normal, pero darating ang gabi ng pagbabagong anyo. Paano malalaman, Nay? Paano ko malalaman kung siya na nga? May senyales siya. Hindi sila nasasaktan ng init ng araw, pero iwas sila sa banal na tubig. At kapag bagong buwan, kapag wala ang liwanag ng buwan sa langit, madalas doon sila pinakaaktibo.
Napatingin ako sa kalendaryo. Kinalabutan ako. Bukas ng gabi. Bagong buwan. Kinabukasan, pinilit kong hindi sabihin kay Mira ang lahat para hindi siya mabigla. Pero kita ko sa kilos niya na ramdam niyang may paraparating. Han, sabi niya habang nakaupo sa kama. Nararamdaman ko siya. Kahit malayo tayo sa bahay natin, parang alam niyang nandito pa rin tayo. Hindi siya makakalapit. Hindi ko hahayaan. Pero gaano man ako katatag sa salita, nang gabing dumating ang bagong buwan, hindi ko na kayang pagtakpan ng takot. Bandang 10:00, nagsimula na ang kaluskos sa paligid ng bahay. Hindi sa bubong, hindi rin sa bintana, sa ilalim ng bahay. Jewel, may gumagapang sa sahig. Rinig mo? Tumango ako. Hindi ako makapagsalita. Tok. 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 Parang kuko sa kahoy. Dahan-dahan akong bumaba sa silong. Hawak ang machete, flashlight at bote ng asin. At doon ko siya nakita. Si Leticia. Nakaupo sa ilalim ng bahay. Nakasuot ng duster. Hindi lumulutang. Hindi manananggal. Pero ang dila niya ay mahaba na. Pumupulupot sa isang haligi ng bahay. Jewel, hindi pa tapos ang lahi namin. Hindi mo kami kayang patayin lahat. Hindi mo ako pwedeng hadlangan. Demonyo ka! Hindi ka tao! Lumapit ako at binuhusan ko siya ng asin. Pero hindi siya nasaktan. Tumawa lang siya. Hindi pa ako ganap. Hindi pa ako nangangailangan lumutang. Pero darating din ang gabi ko. At sa gabing iyon, kukunin ko ang anak ninyo. Tumakbo siya papalayo, mabilis. Parang hindi tawa ang mga galaw. Parang gumagapang sa hangin. Bumalik ako kay Mira. Umalis siya. Pero babalik siya. Huwag tayong bumalik sa bahay, Jewel. Ayoko na. Dalhin mo na lang ako kahit saan. Kahit saan basta malayo sa kapis. Pero sa loob ko, alam kong hindi ito basta paglayo. Lahi ang kalaban namin. Hindi lang isa. Hindi lang si Leti. Hindi lang si Leticia. May iba pa. Lumipas ang 1 linggo mula nang tumambad sa akin ang katotohanan na hindi lang isa ang kalaban namin, hindi lang si Leti, hindi lang si Leticia. Isa itong lahi ng mga nilalang na ipinanganak sa kadiliman at ang aswang na bumiktima sa amin ay bahagi lang ng mas malaking anino na gumagapang sa mga baryo, palengke at gubat ng kapis. Hindi ko na alam kung sino pa ang mapagkakatiwalaan. Maging ang ibang kapitbahay ni Kuya Leo ay napapansin ko nang umiwas sa tingin. Tila ba alam nila ang hindi ko alam? At si Mira? Patuloy na humihina. Nagsimula siyang magdugo ng hindi oras kahit wala pang kabuanan. Han, hindi normal to. Dadalin kita sa ospital bukas. Wala na tayong hihintayin. Wika ko habang sinusubukang kontrolin ng kaba sa aking tinig. Bago pa man kami makaalis kinabukasan, may kumatok sa pintuan. Tok, tok, tok. Pagbukas ko ng pinto, isang matandang babae ang nakatayo sa labas. Nakaputi, nakaitim na belo. Hindi ko siya kilala. Magandang umaga, iho. Ako si Nana Fidelia. Dati akong kumadrona ito. Nabalitaan kong may buntis dito na dumudugo. Gusto ko lang tumulong. Magsasalita pa lang ako nang biglang lumabas si Kuya Leo mula sa kusina. Joel, huwag. Kilala ko yan. Isa yan sa mga pinaghihinalaang kasabwat ni Leti noon. Mabilis kong sinarado ang pinto. Tumitig ako sa babae mula sa siwang ng bintana. Hindi siya umalis. Nakatingin lang sa bahay namin, hindi umiimik. Tila ba nakikinig sa pintig ng loob. Makaraan ng ilang minuto, bigla na lang siyang tumalikod at lumakad paatras. Oo, paatras. Hindi nakaharap sa dinadaanan niya.
Kinagabihan habang natutulog si Mira sa kwarto, ako na may nagbantay sa labas ng bahay ni na kuya. Wala akong tiwala sa paligid. Bawat anino, bawat tunog ng dahon, bawat huni ng ibon, lahat may kahulugan. Lumapit sa akin si Kuya Leo, dala ang isang lumang notebook. Nakita ko to sa baul ni Lola. Isinusulat niya noon ang mga kaso ng nawawalang bata at babaeng buntis dito sa Capiz. Tignan mo ang mga petsa, Joel. Binuklat ko ang mga pahina, halos bawat bagong buwan, may nawawala. Yan ang pinanggagalingan ng mga manananggal. Hindi basta-basta, ritual, dugo, sumpa. Habang binabasa ko iyon, biglang sumigaw si Mira sa kwarto. Joel! Agad kong tumakbo. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko siyang nakahawak sa tiyan niya, nanginginig, napapawisan. May pumasok dito, may anino sa kisame. Tumingin ako sa itaas. Walang tao, pero amoy na naman ng panis, ang asim, ang dugo. May iniwang itim na likido sa sahig na parang uhog ng hayop. Agad kong binuhusan ng asin ng paligid ng kama. Pinunasan ko ng langis ang noo ni Mira habang patuloy siyang naglilihi ng mapindi. Gusto nilang agawin ng anak natin. Bulon niya. Hindi ko na alam kung paano pa kami makakatakas. Kahit saan kami magpunta, sinusundan kami ng lahing ito. May iniwang marka si Leticia kay Mira, marahil isang tawag sa dugo. Kinabukasan, minabuti naming lumapit sa isang retreat house sa itaas ng bundok, malapit sa kumbento. Doon may mga madre at pare. Naramdaman naming ligtas kami kahit papaano. Ngulit bago kami paalis, habang nilalagay ko ang mga gamit sa van, lumapit ang isang batang babae. Mga 9 na taong gulang, nakaitim, nakayuko. Tito, kukunin na sila ngayong gabi. Sino? Yung nasa tiyan, iyon ang tagapagmana. Sinasabi ng lahi namin, anak mo ang kusi sa pagbalik ni ina. Nalaki mo ang mata ko. Anong pangalan mo? Ngumiti siya saka tumakbo palayo. Tawagin mo na lang akong Lila. Gabi na kaming nakarating sa retreat house. Mahaba ang dasal ng pare. Pinabasbasan ng buong silid. Si Mira sa wakas nakatulog ng mahimbing. Ako, tulala lang sa bintana. Iniisip ko ang sinabi ng bata. Anak mo ang kusi sa pagbalik ni ina. Bakit ang anak ko? Anong meron sa batang iyon? Hanggang sa magising ako sa isang malakas na sigaw. Hindi si Mira, isang boses ng bata. Ah! Tumakbo ako palabas. Sa kabilang silid nakita ko ang isa sa mga madre, nakahandusay, duguan ng leeg. Sa tabi niya, may mga marka ng kuko sa pader. Wala na akong ibang iniisip kundi si Mira. Tumakbo ako pabalik. Pagbukas ko ng pinto, wala na siya sa kama. Mira! At sa dingding ng silid may nakasulat gamit ang dugo. Ang pagbalik ni ina ay nagsimula na. Hindi ko alam kung anong himala ang nagligtas sa amin noong gabing yun. Pero isang bagay ang malinaw. Hindi kami ligtas kahit nasa loob ng aming bahay. Kahit panilagyan ko ng bawang, asin at mga basbas ng pari ang paligid, nakahanap pa rin ng paraan ang nilalang na yun para makalapit sa amin. Pagkatapos ng gabing yun, agad kaming lumipat. Nagdesisyon kaming tumira munang pansamantala sa bayan ni Maylin sa Iloilo, kung saan maraming tao at mas malayo sa mga kwento ng aswang. Naiwan ang bahay namin sa baylang na para bang isang lumang alaala na gusto ko nang ibaon sa limot, pero hindi ganon kadali. Ilang buwan makalipas, isinilang si Baby Elias ng maayos. Malusog, mabait. Pero kahit masaya kami sa bagong yugto ng buhay, may anino pa ring sumusunod sa amin. Minsan habang natutulog si Elias sa duyan, makikita naming parang may kalmot sa dingding malapit sa bintana. Minsan naririnig namin may gumagapang sa bubong sa hating gabi. Walang ibon, walang pusa, walang tao, pero laging may naruroon. Isang gabi, habang nagpapadede si Maylin kay Elias,
Napatingin siya sa bintana. Joel, may babae sa labas. Mahinang bulong niya. Agad kong kinuha ang asin sa kusina at isinaboy sa paligid. Kumuha ko ng bawang at ibinalot sa kwintas ni Elias. Sa isang iglap, nawala sa labas ang nilalang. Pero ang takot, nanatili. Simula noon, naging bahagi na ng buhay namin ang patuloy na pagbabantay. Hindi na lang sa kapis may panganib. Kahit saan, pwede siyang sumulpot. Iba't ibang bahay ang nilipatan namin sa pag-asang tuluyan na kaming makalayo sa nilalang na yun. Pero kahit saan kami mapunta, tila sinusundan kami ng anino ng nakaraan. Minsang nagbakasyon kami sa Negros. Habang naglalakad si Elias sa tabing dagat, may babaeng pulubi na lumapit at biglang humawak sa braso niya. Ang bango naman ng bata. Sariwa pa. Bulong nito. Hinila ko agad si Elias palayo. Nang lingon ko ang babae, wala na siya. Parang bula. Dahil sa mga karanasan yon, natutunan kong maging mas matapang, mas mapagmatyaga. Ang takot ay hindi dapat maging dahilan para sumuko. Bagkus, dapat itong gawing sandata upang ipaglaban ang pamilya. Hindi ko alam kung hanggang kailan namin mararamdaman ang banta. Pero habang nabubuhay ako, habang humihinga si Maylene at si Elias, hindi ko hahayaang makalapit sa kanila ang nilalang na yon. Kung binabasa o pinapakinggan mo ito ngayon, baka iniisip mong kathang-isip lang ang lahat ng yon. Pero tandaan mo, may mga bagay sa mundong hindi natin kayang ipaliwanag. Mga nilalang na gumagalang sa gabi. Mga matang nakasilip sa bintana kapag ikaw ay tulog. Mga pakpak na dumadapo sa bubong kapag ang buwan ay bilog. Hindi ko ihihiling sa iyo na maniwala. Pero kung sakaling marinig mo na may gumagapang sa bubong sa hating gabi, huwag mong buksan ang bintana. Huwag kang titingin sa labas. At kung buntis ang asawa mo, siguraduhin mong hindi siya nag-iisa.